Welcome to Daddy's Pet Talk. Ikaw at ang pet mo, ang bida dito. Ma'am, good morning po ma'am sa inyo. Ma'am, pwede mo bang ipakilala ang inyong sarili at ang inyong cute na pet, ma'am? Ako po si Chloe and yung pet ko po is si Coco. Si Coco po ma'am siya. Ma'am, bali. Po siya. Bali, ilang years na sa inyo si Coco ma'am sa inyo ma'am Chloe? 4 years na po siya sa amin. Dumating po siya sa amin, pandemic 2020. 11 months po siya dumating sa amin. Binigay po nung ka-office ni Daddy. Tapos, dumating po siya sa amin, sobrang payat niya. Tapos, takot po siya sa lahat ng tao. Kasi, nilagay po siya sa likod ng trunk ng sasakyan. Tapos, dumating po siya sa amin, parang na-trauma siya. Galing po kasi siyang Batangas, sa likod siya ng sasakyan nila. Chef. Eventually po, ako po yung nakapagpaamo sa kanya. So, medyo umamay-open na po siya sa tao. Kumbaga, parang tinadhana kayo ni Coco, ma'am Chloe. Ma'am, anong mga binigyan ba kayo ng stress ni Coco nung first few months niya sa bahay niyo, ma'am? Kumbaga, nagkasakit po ba siya or Actually po, since traumatized na po siya, gawa nung nilagay siya sa trunk, tapos walang ilaw, walang hangin. Parang nahirapan din po kami nun kasi kapag binibigyan po namin siya ng pagkain, nangangagat po siya. Tapos, lalo na po kapag lumalapit po yung daddy ko or yung kuya ko, galit na galit po siya. So, kahit po yung iba ko pong friends na lalaki, naggalit po siya. So, baka inisip po namin galit siya sa lalaki. oh, kumbaga yun. Pero nung ilang months bago siya umamo ulit? Mga kalahating taon din po, bago po Oh. siya umokay-okay kay daddy tsaka kay kuya. Tapos, yun po, medyo bumait-bait na siya, medyo naging malikot na po siya sa loob ng bahay. Mamapili ba si Coco sa pagkain? Sobra. Oh. Mapili po siya sa pagkain. Lalo na po kapag, nabibigyan po namin ng attention yung iba naming aso. Parang gusto niya rin po ng attention, so magpapasubo po siya. Ganun po siya. Ma'am Chloe, ilang pets niyo sa bahay niyo, ma'am? 4 po. Tatlo Apat? pong Shih Tzu, tapos isa pong Belgian. Belgian. Bali po ma'am, anong mga favorite na talagang gustong-gustong kainin ni Coco, ma'am? Dati po, sobrang hilig niya sa Dentastick, tapos sa chicken breast. Apo. Pero nagkasakit po kasi siya sa kidney, so nilimit po namin yung Dentastick sa kanya. Kasi po siya dun nag 50-50 po siya sa sakit niya. Dami pong kailangan gawin blood works, ganyan. Tapos na-confine po siya ng ilang araw dahil po sa sakit ng kidney. Kumbaga, pandemic baby na rin to si Coco, ma'am eh. Bibigay po ng family. Ma'am, eto ma'am, syempre ma'am, may budget ma'am yung ganyan eh, di ba? Siyempre, 4 pa yung pets nyo. Ma'am, paano mo bang binabudget yung para sa gastusin para kay Coco? Kumbaga, working ka ma'am o student ka pa ma'am? Student. Wow, student. Yung, paano mo binabudget? Nagtatabi po ako ng allowance, tapos nakahiwalay po yung savings ng pet sa sa sarili. Tapos minsan po nagbibigay din po yung si mami pang tapos bumibili po kami ng food nila pang 1 week ganyan po. Talagang ready kayo talagang Oo. para at least hindi maubusan ng pagkain si Coco dahil Lalo na po kapag biglang nagkakasakit ganyan. yun nga eh. Ma'am, ito, syempre, ikaw nagpaamo kay Coco. May favorite bonding ba kayo? Yung kumbaga, talagang yung pag nagsama kayong dalawa, talagang iba yung, alam mo eh, Mahilig po kasi siya makipaglaro sa gabi. sa gabi. Opo, sa gabi po siya buhay na buhay. So, may kipaglaro po siya sa mga kapatid niya, ganyan. Tapos pati kami, ganyang atakihin, mag-play fight po siya, ganyan. Tapos tatahol-tahol. Minsan lang po kasi siya tumakol. Pag nakikipaglaro lang po talaga. Yun. Para si Coco, parang cat eh. Mga gabi at midnight, Oo, gabi mas po siya mas gising eh, mas alert eh. Eto Ma'am Chloe, kapag may lakad po ba ang pamilya niyo, ma'am, sinasama niyo ba si Coco sa mga pupuntahan niyo tulad ng resort? Opo. Province? Opo, recently po nagbataan trip po kami.
Sarap naman. Bataan trip. Ah, Ma'am, ano yung mga isama niyo yung mga pets niyo sa si Coco, ano yung mga nakita mong, lalo kayong nag-bond, lalong maraming memories kayong nabuo? yung ano po, na-discover ko po na mahilig siya sa mag-swimming sa dagat. Talaga? Opo, magaling po siya lumangoy sa dagat. Kasi kapag sa pool lang po, takot po siya. Hindi po siya nagpapabitaw. Pero kapag sa dagat po, kahit hayaan niyo po siya dyan, kaya niya po paikot-ikot siya. Ganyan. Pumupunta po siya kila mami, tapos magugulat ka na lang po, nasa likod po. Yung ganun po, lumalamay po siya. Yun yung mga nakikita natin na lumalabas eh. Siyempre, hanap-hanapin ni Coco. Opo. Malamang this summer, magre-ready na naman kayo mag-out of town. Sarap yun. Kasi, siyempre ma'am, yung mga pets nyo at gaya ni Coco, Opo. part of the family yan, ma'am. Eh. Opo. Hindi naman yan iba na. At hindi naman lang pets yan eh. Part nyo na ng family yan. Na talagang irreplaceable po, ma'am, di ba? Talagang iba ang binibigay ng mga kaligayahan ng ating mga pets. Kasi alam ko, magpapagroom ka lang, ma'am, pero inag-ask ako sa'yo na kung pwede kang interviewin. Kasi for keeps talaga to, ma'am. Kahit ba ulit-ulit kong sinasabi to sa mga in-interview ako, for keeps to. Kasi ma'am, whatever happens, Coco and you, di ba? For keeps talaga to, ma'am. Kaya sana mas humaba pa ang buhay ni Coco. Kasi gusto ko, ma'am, mag-asama kayo matagal, 25 years. Lalo na kunyari, nagkapamilya ka rin, di ba? Ang sarap maabutan ng mga kids mo pag... Di ba? Ang cute yun. Ma'am, sa pamilya nyo, siyempre, ikaw ang alpha eh. May isa pang alpha na sinusunod ba ni Coco, ma'am? Pag, kunyari, Si mami po. si mami mo. Si mami. Kasi pag wala po ako, si mami po yung, kay mami ko po iniiwan si Coco. Tapos parang kapag wala po ako, siya po yung magpapakain. Sinusunod po siya ni Coco. Yun nga lang po, hindi po ganun kalakas kumain tulad pag ako yung nag-aasikaso. Pero okay naman po siya kay mami. Pero sa mga kapatid ko, hindi po siya nakikinig. Ayaw po niya. Ma'am, siyempre, sa iyong experience, masasabi mo bang yung pets mo at si Coco, yung source of happiness nyo, ma'am? Opo. Kasi, syempre po dumating po siya pandemic. Tapos parang, ang ano nang nangyari po na biglaan po, di ba? Tapos parang, syempre, kailangan namin ng ano ba yun, bukod po sa online classes, kailangan ilabas mo rin yung stress mo sa ibang bagay. Tapos, yun po, thankfully, dumating po si Coco sa amin. Yun talaga yung ma'am eh. Kasi before ng pandemic or lockdown, yung mga pets natin, sila yung nagbabantay sa atin. Diba? Pero bumaliktad after lockdown. Dito natin nakitaan Opo. na talagang loyalty ng mga pets natin. Yung bonding na nabuo sa lockdown na yun, bumaliktad. Yung mga tao sa bahay at ang bahay mismo, kailangan ng bantayan yung mga pets natin, ma'am. Lalo na yan si Coco. Baby Coco. Ma'am, ito ma'am, syempre, ikaw yung alpha ni Coco. Ano ang mga nagbago sa buhay mo nung dumating si Coco, ma'am? Dati po kasi, tawag dito, tamad na tamad ako umuwi ng bahay agad. Tapos parang wala naman akong gagawin sa bahay, ba't ako uuwi? Opo. Parang mas pinipili ko po munang maglaboy sa labas kasama yung friends. Pero nung dumating po yung mga ibang aso, sila pa po, ayun, parang mas pipiliin ko na lang umuwi ng bahay kasi gumastos sa labas. Kasi iniisip ko rin po yung yung pera na imbis na itong kakain ko na lang, kung bibili ko na lang ng vitamins nila, ng pang allowance, ganyan, pang savings para sa emergency nila, ganun po. Swerte ni Coco, Ma'am, ilang taong ka ba nang dumating si Coco? Ano po, 19. 19. Kumbaga, talagang bata ka pa. Nung nakita mo yung sense of responsibility na para kang may baby dyan eh. Pag ganyan eh. Yun nga po, ang funny nga po kasi, may iba na po kaming aso pero namatay na nga po dahil sa katandaan. Tapos, Apo. sabi po ni Daddy, wala na mag-uwi ng aso ganyan. Apo. Tapos, nung before pandemic po, lumapit sa akin si Daddy, sabi niya, Bing, may parating tayong aso, ikaw mag-alaga. Gawa na, tapos sabi ko, responsibilidad na naman yan. Apo.
pabayaan lang. Ganun po. So, ayun, nag-step up po ako sa mga kapatid ko. Ito ma'am, 5 to 10 years from now, pwedeng 9 years old na si Coco or 14 years old ma'am. Siyempre, kahit hindi nakakaintindihan ng salita natin, pero ma'am, iba ang pets na yan. Ako, iba. Iba yung mga utak niyan pagdating sa pet owner. Talagang loyalty ma'am. At naiintindihan niya, nararamdaman nila yung mga feelings natin. Alam nila yan eh. Napakatalino ng mga pets na yan na part of the family ma'am. So ma'am, Chloe, anong message mo naman kay Coco? Huwag ka nang maarte. Mark, Sobrang arte po niya kasi ang dami niya na pong sakit, tapos ang dami na pinagdaanan. So, Yun. huwag niya siya mag-inarte. kailangan talagang lumaban eh. Ha? Basta ma'am, pagdating sa pagkain kasi pilitin niyo si Coco kumain ng gulay para mas lumaki siya eh. Para lumaban siya ma'am eh. Yung pagkain niya po, galing niya ng bed, tapos medicated na po yung pagkain niya. Gawa nga po ng sakit niya sa bed. Nag-RC ba yan ma'am? Opo. Sabi ko na ba, pag ganung sakit, RC ka agad eh. Alam ko nga eh, mas lalong yumayaman si RC. Kumbaga, talagang ganun ma'am eh. Kasi magaling silang gumawa ng pagkain para tumagal. Talagang kailangan tumagal sila eh. Kasi, at sa pagmamahal at pag-aalaga mo ma'am, at nakikita niya lang inilalaban mo siya ma'am, kakapit at kakapit yan. Kasi nandiyan ka ma'am Chloe para kay Coco ma'am eh. Tingnan mo, nakaganyan lang si Coco habang ini-interview kita. Talagang, wala. Ano lang siya, observer lang siya ma'am. Eto ma'am, ano naman po ang maipapangako or maipapromise mo kay Coco ma'am Chloe? Lalaban ako hanggang dulo. Dulo, di. Paano dulo ma'am? Kumbaga, Kasi na 50-50 po kasi siya. Tapos, sobrang nahirapan po ko nun kasi hindi ko po alam saan ako kukuha ng lakas nun. Kasi siya po yung una kong aso. first talaga siya. Opo. Subs- Yung dalawa po namin aso na namatay, kay daddy po kasi yun. Tapos Opo. parang, siya po yung una kong aso talaga. Talagang love na love mo si Coco ma'am eh. Kitang-kita ko naman talaga kung gaano mo kamahal si Coco. Ano mo, nantsalat to. Sana mamaya pag ginupitan to, nantsalat. Diba baby? You know. Talagang ako ma'am, believe ako sa'yo ma'am. Hindi ka naman kasi iyak kung di mo talaga mahal na mahal si Coco ma'am eh. Saka alam ko namang ayaw ninyong mawala ang inyong mga pets. Kasi eto ma'am, mga experience natin at experience ng mga ibang tao, na ibang pet owners, na pagpapasok tayo sa bahay niyan, sarado yung pinto. Pero sa likod ng pintuan na yan, alam mo kung sino naghihintay sa'yo. May patakbo ng aso. Yes, ma'am. At talagang amoy na amoy ka niyan eh, na ay naku, nandiyan na. Eto ma'am, syempre meron mga ano tayo eh, gustong mag-alaga rin. At ng mga pets, syempre ang mga pets naman, hindi lang naman dogs and cats, birds, fish, rabbit, mga gano'n, di ba? Anong pwede mong ma-advise sa kanila? Lalo na sa experience mo na nagpipipipli si Coco ma'am eh. Ayun. Sana, prepared kayo mentally, financially, may tabi kayo ipon kahit papano. Kasi yung emergency, hindi mo alam kung kailan dadating. Hindi mo alam kailan sila magkakasakit. Ayun. So, kailangan mentally prepared, financially prepared, tsaka paglaanan nyo ng time kasi hindi naman sila lifetime kasama. Ayun. Talaga ma'am, totoo yan ma'am. Talagang nagpapasalamat ako ma'am. Kaya hindi kita gustong umiyak pero alam ko kasi yung pagmamahal niyo eh. Eh syempre, kahit din naman ako ma'am, nawalan din ng pets dati. Pero matagal siya, ha? Umabot siya ma'am ng 19 years. Talagang, ayoko ikwento, syempre. Nakita ako yung huling sandali, hindi pwede. Baka sundan kita umiyak, syempre hindi pwede yun. Nag-interview ako sa iyo ma'am eh. Pero ma'am, ganun talaga. Pero, kaya nagdadasal ako, lahat ng na-interview ko, kahit sa hindi ko na-interview, talagang humaba ang mga buhay po nila ma'am. Na makasama pa namin
sa'yo ma'am, pag nagkapamilya ka, siyempre gusto-gusto kong talagang makita talaga ng mga anak mo yan na yan, no? Bata ako sa akin to, ako na gato, sadyan kayo, tapos sadyanan pa rin siya. Ang sarap niyan di ba? Yung pagdadasal natin yun, ma'am. Ma'am, ako, si Daddy Wax, ma'am, ng Daddy's Pet Talk. Taos pusong nagpapasalamat, ma'am, na pinaunlakan mo tong interview na to. Ang kahalagahan lang naman ito for keeps to. Na gusto kong ipagmalaki mo yung pets mo. Hindi natin dapat ipagmalaki, ipagmayabang yung dapat natin silang laging imol. Hindi. Natutuwa ako sa'yo dahil nagpipipip si Coco, talagang hindi ka bumigay. Lumaban at lumaban ka. Yan yung mga kwentong bidang-bida sa ikaw, sa si Coco, syempre. Ma'am, meron ka bang gustong i-shoutout dyan bago magtapos tong ano to? Shoutout po kay Kiara na dito rin nagpapag-groom. Kaya, talaga. Ikulong mo ng maayos si Mocho. Ma'am, bali itong Daddy's Pet ngayon, may advocacy na, di ba? Na nakita kasi namin nung nag-interview ko, hindi ko naman akalain na may ganung si Chung Chung, hindi ko akalain na, dinaanan ko lang siya. Tapos nakita ko maraming dogs, binabaan ko lang yun, ma'am. Tapos hindi ko alam na nasagasaan siya, na hindi nang lalakad. Kaya tayo, ma'am, gumawa tayo ng grooming for a cause, na yung mapupunta yung 50 pesos para kay Chung Chung. Nakapag-down na tayo, ma'am, dun sa gagawa at gawa na konti. Ang foam na lang ang kulang. Baka itong Friday na parating, maibigay natin. Ito pa, ang maganda, good news ha. Yung owner ng pinagawan ko ng wheelchair, nag-message, Daddy Wax, yung pangalawang interview mo kay Chung Chung, ikaw sobrang excited din yung excited ako, ma'am eh. Kasi siyempre, di ba, kasi yung si Chung Chung, ma'am, kikwento ko lang ha, ano siya 1 year siyang ganun. Alam niya kung paano maglakad. Tapos makikita niya yung kapatid niya at nanay at tatay niya naglalakad. Siyempre, doon ako parang naawa, di ba? Kasi alam ko naman, inaingit yun di ba? Ngayon, ma'am, excited talaga ako. Foam na lang ang kulang para doon sa safety. Para pag nabangga-bangga siya, hindi siya masasaktan yung katawan niya. Ako, ganda rito, ma'am. Yun ang magiging advocacy natin. After ni Chung Chung, sa mga nanonood, na mga kapetok natin dyan na may mga ganong istorya, siyempre, pupunta natin, ibablog natin yun. Pag kaya natin tulungan, kahit cats, kasi may cats din na wheelchair. Nakitaan ko, kaya pwedeng pala tayo tumulong. Kaya lahat dito sa Daddy's Pet Grooming for a cause tayo. Ma'am, dito sa Daddy's Pet Talk, ma'am, ikaw, Ma'am Chloe, at si Coco, sa Daddy's Pet Talk, kayo ang bida. Ma'am, maraming salamat, Ma'am Chloe. Thank you po.